Nagbukas ang pelikula sa isang maaliwalas na umaga sa Paris, kung saan pinakilala tayo sa ating bida na nagngangalang Z. Mapapansin sa kanyang itsura ang kaakit-akit at inosenteng kagandahan, ngunit sa likod nito ay namamalagi ang mabangis na leon. Siya ay isang professional hitwoman na nagtatrabaho sa ilalim ng notorious drug lord na si Jules Goubert para lipulin ang mga katunggali ni Goubert sa kalakalan ng droga. Tuwing umaga, bumibisita siya sa isang lumang abandonadong simbahan upang makahanap doon ng kapayapaan. Habang tahimik na nakaupo, pumasok ang kanang kamay ni Goubert na si Finn upang bigyan ng panibagong misyon si Z na patayin lahat ng miyembro ng Marcy Drug Gang sa isang local nightclub. Binigyang diin niya na sa misyong ito ay wala siyang dapat itirang buhay. Bagamat si Z ay palaging tinatanggap ang kontrata mula kay Goubert na walang pag-aalinlangan, sa pagkakataong ito ay nagtanong siya kung karapat-dapat ba talagang mamatay lahat ng kanyang target, ngunit pinagwalang bahala na ni Finn ang kanyang tanong at sinabing sundin na lang ang kontrata. Lumipat ang eksena sa dalawang police officer na si Say at Jax, na matyagang hinihintay ang kanilang target sumakay sa kotse nito. Nang aalis na ang sospek, hinarangan nila ang kanyang daan at mabilis na sinunggaban ang lalaki. Kinilala nila ang sospek bilang si Coco at tinanong kung nasaan ang lokasyon ng mga ninakaw nilang droga. Biglang umatake si Coco at binaril si Jax sa binti na nagbigay sa kanya ng pagkakataong tumakas, ngunit habang papalayo na ay mahusay siyang tinamaan ni Say sa likuran. Sa pagkagambala ay bumangga siya sa isa pang sasakyan na nagpataob sa kotse niya. Hindi siya nagaksaya ng oras at tumakas sa pamamagitan ng pagtakbo, kaya napilitan si Say iwan ang sugatan niyang kasamahan para habulin si Coco. Naglunsad ng ilang putok si Coco kay Say, buti na lang wala ni isa ang tumama. Sa pagka-agresibong makatakas, kinuhang hostage ni Coco ang isang batang babae. Pero hindi niya napansin na si Say ay nasa gilid na niya at kaagad siya nitong pinatay. Balik kay Z, pumasok siya sa Weaver siya para makipagkita sa kaibigan niyang matanda na may espesyal na puwang sa kanyang puso at binigyan niya ang matanda ng paborito nitong tsokolate. Sa kabila ng pagiging dalubhasa ng matanda sa panghahabi ng damit, gumagawa siya ng unique outfit para sa trabaho ni Z. Kalaunan sa gabing iyon, si Z, suot ang bagong kamiseta na inihanda ng matanda, ay pumunta na sa club para isagawa ang misyon. Pagpasok sa VIP room kung saan naroon ang Marcy Gang, bumungad sa kanya ang napakagandang himig na tinig ng babaeng nagngangalang Jen. Hindi nagtagal nilapitan siya ng leader ng Marcy Gang na si Serge at sinimulan siyang bastusin. Pero tinugon siya ni Z sa pamamagitan ng kanyang alindog at niyaya siyang sumayaw. My boss wants to make a deal. Apologize. Habang masayang nanunood ang mga tauhan ni Serge sa kanilang pagsasayaw, bigla silang nakatanggap ng balita sa isang text message na si Coco ay patay na ikinagulat ng grupo kabilang na ang kasintahan nitong si Jen. Habang ang lahat ay naabala sa balitang ito, lihim na kinuha ni Z ang samurai sword mula sa kanyang kamisete sabay mabilis na winasiwa si Serge sa ulo. Sinundan niya pa ito ng ilang paghampas na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos sinunod niyang ubusin lahat ng gang sa loob ng silid. Nang tangkain ni Jen tumakas, hindi sinasadyang nadulas siya at nabagok ang kanyang ulo. Nagresulta ang impact sa pagkawala ng kanyang paningin. Nang makita ang kalagayan ni Jen, nagdalawang isip si Z patayin siya at nakaramdam ng awa. Kinaumagahan, nagmuni-muni si Z sa simbahan sa mga pangyayari kagabi. Dumating muli si Finn para sabihin sa kanya na hindi nasiyahan si Goubert sa kanyang trabaho dahil iniwan niyang buhay si Jen. Ikinatwiran ni Z na sa tingin niya si Jen ay isa lamang inosenteng mga awit at walang kaugnayan sa mga gang. Ngunit pinaalala ni Finn sa kanya ang kasunduan sa kontrata na ubusin ang bawat isa sa silid, ibig sabihin kung si Jen ay kasama ng gang ay malamang kasabwat din nila siya. Pagkatapos binalaan niya siyang tapusin ang trabaho kung gusto niyang mabayaran siya at siniguro sa kanya na si Jen ay hindi kasing inosente gaya ng iniisip niya. Sa police department,
Ang mga senior officer ay galit na galit dahil sa ginawang pagpatay ni Sei kay Coco, sinisisi si Sei sa pagkasira ng reputasyon ng kagawaran. Ngunit nilinaw ni Sei ang sitwasyon, idinidetalye kung bakit kailangan niyang patayin si Coco sa oras na iyon. Nang maglaon, 2 secret agent ang bumisita kay Sei upang ipaalam ang kaugnayan ni Coco sa babaeng singer na nagngangalang Jen base sa mga natuklasan nilang text messages sa phone ni Coco. Nang i-trace nila ang babae, humantong sila sa Marcy gang na brutal na pinatay sa isang nightclub, at ang babaeng singer lang ang tanging nakaligtas. Pero ang nakakamangha sa natuklasan nila, ang buong gang ay pinatay ng isa lamang babae gamit ang samurai sword. Dahil sa impormasyong ito ay nagpasya si Sei bisitahin si Jen sa ospital para sa ilang katanungan. Upang makumpleto ang kontrata, gumawa si Z ng peking US Embassy ID, at nagpanggap sa pangalang Vice Consul noon at binisita sa ospital si Jen. Pagdating sa silid ay kinamusta niya si Jen ukol sa kalagayan nito. Sinabi ni Jen na ayon daw sa doktor, maaari siyang maharap sa panganib ng permanenteng pagkabulag. Habang nag-uusap, palihim na nagturok ng lason si Z sa IV ni Jen. Nang aalis na sana si Z, humingi ng pabor si Jen sa kanya kung pwede ba niyang tawagan ang kanyang ina upang ipaalam ang tungkol sa kanyang kalagayan. Nakaramdam siya ng simpatsya kaya agad niyang pinigilan ang pagdaloy ng lason upang bigyan si Jen ng panibagong pagkakataong mabuhay. Bigla namang dumating si Sei sa silid at ipinaliwanag na narito siya upang tanungin si Jen tungkol sa insidente sa club. Nagsimula na ang interogasyon, ngunit nahihirapan si Jen alalahanin ang mga detalye ng malinaw, at tanging naaalala niya lang ay biglang nagkaroon ng shootout sa club at pagkatapos noon nawala na ang kanyang paningin. Nabahala si Z kaya lihim niyang itinutok ang kanyang baril ngunit nang itanggi ni Jen na wala siyang alam tungkol sa killer, binalik ni Z ang pistol sa bag. Sa sandaling iyon, napansin ng nurse na may mali sa IV ni Jen kaya inadjust niya ito. Natakot si Z na dumaloy ang lason kay Jen kaya nagkunwari siyang ibagsak ang IV ni Jen at humingi ng paumanhin. It's okay. Accidents happen. Pagkatapos, magkasamang lumabas si Z at Sei, pinag-uusapan ang tungkol sa kanilang mga propesyon. Nang matapos ang kanilang konbersasyon, nagpaalam na sila sa isa't isa. Habang si Z ay paalis na, nakatanggap ng tawag si Sei mula sa US Embassy na nagpapaalam sa kanya na walang pangalang Vice Consul noon sa kanilang departamento. Naalarma, agad na hinabol ni Sei si Z pero naglaho na ito bago pa niya siya maabutan. Sa kabilang banda nakipagkita si Finn sa kanyang boss na si Gobert, na nagpahayag sa kanya ng pagkadismaya matapos mawala ng halos humigit kumulang $300 million, dahil ang kanyang Saudi associate na si Fahim na naghatid ng mga droga sa Paris sa pamamagitan ng private jet ay ninakaw ng mga gang sa runway. Naghinala si Finn na baka inisahan lang siya ni Fahim, ngunit ibinasura ito ni Gobert dahil para sa kanya hindi mangangahas si Fahim, traidorin siya. Lumipat ang eksena kay Sei na kasalukuyang iniinteroga si Fahim tungkol sa insidenteng nangyari sa kanyang pagdating. Ikinwento ni Fahim na noong maglandang eroplano, ilang grupo ng mga armado na nagpanggap na pulis ang umabang sa kanila. Gayunpaman sa flashback, inihayag na ang tinutukoy na grupo ng mga armado ay walang iba kundi ang Marcy gang na pinatay ni Z. Pinakita ni Sei kay Fahim ang larawan ni Serge at Gobert, tinatanong kung nakikilala ba niya sila, ngunit itinanggi ito ni Fahim. Tinanong din ni Sei kung ano ba ang ninakaw ng armadong grupo sa kanyang private jet, pero iginiit ni Fahim na walang ninakaw, sinasabing baka nagkamali lang ang gang sa kanilang target. Pero makikita sa flashback na ang ninanakaw ng gang ay ang ilang bag na naglalaman ng droga. Nang si Fahim ay bigong magbigay ng malinaw na sagot, nagsimulang maghinala si Sei sa kanya na may itinatago siya. Sa halip na makipagtulungan, hiniling ni Fahim sa kanya na ilabas na ang kanyang private jet. Dumating si Z sa isang yate para makipagkita kay Finn, kung saan ipinakilala siya ni Finn sa kanyang 2 bagong asasin at ipinaliwanag na inupahan niya sila dahil sa kabiguan ni Z na patayin si Jen. Pinagdiinan pa rin ni Z na si Jen ay inosente at wala na rin siyang nakikitang banta sa babae dahil hindi na daw nito maalala kung sino ang killer kaya para sa kanya ay wala ng kabuluhan pa ang pagpatay kay Jen. Dahil dito sinenyasan ni Finn ang kanyang mersenaryo na agad umalis para tapusin si Jen. Nabahala si Z kaya nagmadali siyang habulin sila. Nagnakaw siya ng motorsiklo at mabilis na nagtungo sa ospital. Sa
Samantala, binisita ni Sei ang kaibigan si Jack na katabi lang ng silid ni Jen. Dumating na si Z sa ospital at kaagad inalerto si Jen na may ilang pupunta dito sa ospital para patayin siya kaya kailangan niyang makinig sa kanya kung gusto pa niyang mabuhay. Madaling na-neutralize ni Z ang bantay sa labas sabay itinakes na si Jen. Nakarating na ang mga tauhan ni Finn at kaagad nagpaputok ng mamataan nila si Z at Jen. Kaagad na alarma si Sei sa naganap na putukan kaya nagmadali siyang nagtungo sa pinangyarihan. Isa-isa niyang pinatumba ang mga tauhan ni Finn na gumawa ng kaguluhan sa ospital upang tiyakin ang kaligtasan ng mga inosente sa ospital. Kasabay nito, patuloy na nakikipaglaban si Z upang protektahan si Jen. Pagkatapos dinala ni Z si Jen sa ligtas na lab. Pero sa ilang sandali ay dumating si Sei at tumaas ang tensyon nang pareho nilang itinutok ang pistol sa isa't isa. Nagtatakang tanong ni Sei kay Z kung bakit si Jen na balak niyang patayin nung una ay ngayon pinoprotektahan niya na. Try to save her. Habang tumitindi ang tensyon, ilan pa sa tauhan ni Finn ang dumating kaya pansamantalang nagsanib puwersa ang dalawa, sistematikong pinapatay ang mga kalaban sa pamamagitan ng tumpak na pag-asinta. Pagkatapos itinuloy ni Sei at Z ang komprontasyon ngunit dahil si Sei ay naubusan na ng bala, nagbigay ito ng pagkakataon kay Z na patulugin siya at mabilis na tumakas kasama si Jen sa eksena. Dinala ni Z si Jen sa kanyang tinutuluyan upang dito siya pansamantalang itago mula sa banta kay Finn. Sa isang restaurant, si Finn, Gubert, at Fahim ay pinag-usapan ng kamakailang interogasyon ni Fahim kay Sei. Tiniyak ni Fahim kay Gubert na wala siyang anumang isiniwalat kay Sei tungkol sa droga. Sa pag-uusap nila, nabunyag na hindi pala alam ni Gubert kung sino ang pumatay sa mga Marcy gang, ibig sabihin ang inutos ni Finn kay Z sa pagpatay sa gang ay hindi galing kay Gubert. Bukod pa dito ay wala ding ideya si Gubert kung saan nakatago ang droga na ninakaw ng Marcy gang. Hindi nagtagal ay nauwi sa mainit na pagtatalo ang pag-uusap tungkol sa kinaroroonan ng droga. Nawalan ng pasensya si Gubert kaya inatake niya si Fahim pati ang security nito. Pinigilan siya ni Finn at pinakalma ang sitwasyon. Nang paalis na sila, iniisip ni Gobert na baka pinapaikot lang siya ni Fahim at baka siya din mismo ang nagtago ng kanyang droga kaya inutos niya kay Finn na tumbahin si Fahim sa pamamagitan ni Z. Sa bahay ni Z, ibinahagi ni Jen kung paano siya tinulungan ng kanyang nobyo na si Coco manirahan sa club. Inamin na rin ni Z na siya nga ang umatake sa club at humingi ng tawad kay Jen dahil siya ang dahilan sa pagkabulag niya. Pagkatapos tinanong ni Z kung bakit gusto siyang ipapatay ni Finn, kaya ibinunyag ni Jen ang katotohanan na ang kasintahan niyang si Coco pati ang Marcy gang ay nagnakaw ng droga mula sa isang private jet at kasabwat din siya sa pagnanakaw. Nagalit si Z nang marinig ito, ngunit iginiit ni Jen na pinilit lang siya ni Coco at wala siyang ideya noon tungkol sa droga. Habang galit na kinu-question siya ni Z tungkol sa kinaroroonan ng droga, inihayag ni Jen na itinago ni Coco ang mga nakaw na droga sa isang van, pero hindi niya alam kung nasaan ang lokasyon nito ngayon. Para ayusin ang mga bagay-bagay, dinala ni Z si Jen sa abandonadong simbahan. Pagkatapos binantaan ni Z si Jen na umawit. Nanginginig sa takot, sumunod si Jen sa pinag-uutos niya. Kalaunan ay dumating si Finn sa simbahan at tinanong si Z kung saan niya itinago si Jen. Galit na galit siya sa pagtataksil ni Z at pagkamatay ng kanyang mga tauhan dahil lamang kay Jen. Sinabi lang sa kanya ni Z na hindi siya papayag na tapusin ng iba ang kontratang iniatang sa kanya at nagsinungaling na pinatay niya na si Jen. Naniwala naman si Finn sa kanya at masayang umalis ng simbahan. Binuksan ni Z ang cabin kung saan doon niya itinago si Jen. Tanong ni Jen kung bakit siya nito iniligtas, kaya inihayag ni Z na matapos mamatay ng kanyang ina, siya na ang nag-alaga sa kapatid niya na nangarap din maging isang singer tulad ni Jen. Pero ang kanyang kapatid ay namatay bunga ng kanilang kahirapan, at naaalala niya raw ang kanyang kapatid kay Jen. Lumipat ang eksena kay Sei kung saan inutusan siya ng kanyang superior na itigil na ang investigasyon tungkol sa kaso sa droga ni Gubert, iginigiit na si Fahim ay biktima at hindi sospek, at ang sapilitang paaminin si Fahim batay lamang sa hinala ay hindi makatwiran. Nabanggit din nila na ang Saudi ambassador ay pinilit ang foreign minister na ilabas na ang private jet ni Fahim. Dito ay napagtanto na ni Sei na si Gubert at Fahim ay nagawang suhulan ng mga opisyal na ito. Kasunod nito, nadiskubre ng dalawang secret agent ang CCTV footage ni Z sa labas ng club at ng ospital. Naisip din ng dalawang secret agent na baka si Z ang sinasabi sa alamat, ang kinakatakutang assassin na may bansag na The Queen of the Dead, isang bihasang babaeng assassin na masyadong mailap at wala pang kailanman ang nakakakita sa kanya.
Isiniwalat din nila na si Z ay regular na bumibisita sa isang restaurant. Sa pamamagitan ng mga impormasyon na ito, inabangan nila si Z sa nasabing restaurant kinabukasan at inaresto. Kinuha din ni Sei ang crossword puzzle niya. Sa panahon ng interogasyon, seryosong tinatanong ni Sei si Z pero tinugon lang siya ni Z ng mga nakakatawang biro at hindi siya masyadong siniseryoso. Nang hamakin ni Z ang katalinuhan ni Sei, nag-joke ito kay Sei na lutasin ang mga crossword puzzle na matagal nang hindi nasasagot ni Z. Pagkatapos dumirekta na si Sei sa kanyang punto, walang humpay na ginigiit si Z para sa impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Jen, ang insidente sa club, at ang kanyang koneksyon kay Gubert at Finn. Gayunpaman, nanatiling tahimik pa rin si Z at tahasang tumangging isiwalat ang anumang bagay. Kasunod nito, nagpa siya si Sei na ilipat si Z sa punong tanggapan at inatasan ng mga opisyal na barilin siya kung lumaban siya. Habang naglalakad, palihim na kinuha ni Z ang susi at nabuksan ang posa sa kamay sabay tumalon sa ibabang palapag. Samantala, nasa isang party si Finn at Gubert, kung saan pinahayag ni Gubert kay Finn ang kanyang pagkadismaya dahil hanggang ngayon hindi pa rin nila nahahanap ang nawawalang droga, at tinatanong ni Gubert kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin pinapatay ni Z si Fahim. Habang nag-uusap, isang bartender ang naghain ng inumin kay Gubert nang bigla siyang palihim na binaril ng bartender. Why don't you enjoy your drink? Sa huling hininga ni Gubert, inihayag ni Finn na siya ang nagnakaw ng droga at walang kinalaman dito si Fahim. Kalaunan pag-uwi ni Z, bumungad sa kanya ang magulong estado ng bahay at nawawala din si Jen. Sinuri niya ang CCTV footage at nadiskubreng si Jen ay dinukot ng mga tauhan ni Finn. Bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Finn na makipagkita sa kanya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay binisita niya ang tindahan ng matanda kung saan pinaalam sa kanya nito na may isang pulis na naghahanap sa kanya at nag-iwan din ito ng numero upang tawagan niya. Sa opisina ni Sei, nadiskubre niya na ang mga kasamahan niya ay nasuhulan ni Finn at nagpaplanong magtanim ng droga upang i-frame up siya. Agad siyang tumakbo nang mapagtanto ito at tumalon sa unang palapag gaya ng ginawa ni Z. Nakipagkita na si Z kay Finn, na galit at hinihiling na malaman kung bakit niya pinoprotektahan si Jen. Batid na ni Z na si Finn ang nasa likod ng pagpatay kay Gubert at pagnakaw ng kanyang mga droga. Nagmungkahi si Finn sa kanya na magsanib puwersa sila para pamunuan ang Paris, ngunit tinanggihan ni Z ang ideya, iginigiit na gusto na niyang umalis sa kriminal na buhay. Dahil dito inalok siya ni Finn ng huling kontrata, kung saan ang papatayin niya sa kontratang ito ay walang iba kundi si Sei, at nangakong lulubayan na siya pag tinanggap niya ang alok. Siyempre tumanggi si Jen dahil para sa kanya si Sei ay mabuting pulis, pero binalaan siya ni Finn na wala siyang ibang choice dahil papatayin niya si Jen kapag tumanggi siya. Sumang-ayon na si Z, kaya ipinaalam ni Finn sa kanya na pupunta si Sei sa farmer's market malapit sa stall number 43. Kalaunan sa farmer's market, dumating si Sei sa mismong stall 43 kung saan sinalubong siya ni Jax, walang kamalay-malay na tina-target siya ni Z mula sa kalapit na gusali. Lingid sa kaalaman ni Z, nakaabang din ang assassin ni Finn upang patayin si Z kapag naitumba na ni Z si Sei. Habang nag-uusap ang magkaibigan, tumunog ang telepono ni Jax at si Z ang nasa linya. Lumalabas na si Jax pala ang pulis na nag-iwan ng numero sa matanda. Inutusan ni Z si Jax na ipasa ang telepono kay Sei. Dito na ibinunyag ni Z kay Sei na ang tinuturing niyang matalik na kaibigan ay isang traidor at nagtatrabaho kay Finn, sa puntong iyon binaril na ni Z si Jax upang hindi na ito makatakas pa. Nang mapagtantong binigo ni Z ang misyon, binaril ng babaeng assassin si Z ngunit nahulog siya sa patibong dahil si Z pala ay nasa kabilang gusali at agad siyang pinatay. Pagkatapos ipinaliwanag ni Z kay Sei na sinetap siya ni Jax na magkita sila sa stall number 43 bilang parte ng plano ni Finn na ipapatay siya. Ibinunyag ni Jax na mula pa nung una ay nagtatrabaho na siya kay Finn at binunyag na rin ang lokasyon ng droga. Binaba nila si Jack sa ospital pagkatapos nagmadaling pumunta sa lokasyon na ibinigay ni Jack. Sa loob ng isang basement, sa wakas nakita na nila ang isang van na puno ng droga. Pagkatapos ay tinawagan ni Z si Finn. Galit na galit si Finn sa kanyang pagtataksil at binanta ang papatayin si Jen bilang paghihiganti sa pagpatay niya sa kanyang assassin. Pero may isang alas si Z laban sa kanya. Hiniling niya na dalhin si Jen sa simbahan kung nais niyang mabawi ang kanyang droga. Sa sumunod na eksena, dumating si Finn sa simbahan kasama ang kanyang mga alapores.
Biglang lumitaw si Z sa likuran niya habang nakatutok ang pistol. Inilabas ni Finn ang isang video call, ipinapakita na nakahanda na ang kanyang tauhan tapusin si Jen anumang oras. Tinanong ni Finn kung nasaan ang kanyang droga, sabay mabilis na naglunsad ng pag-atake ngunit wala pa rin siyang binatbat kay Z at nagmadaling lumabas si Z para iligtas si Jen. Nang tatapusin na ng assassin ni Finn si Jen, saktong dumating si Z at pinaputukan ang babaeng assassin. Sa panahon ng kanilang palitan ng putok ay hindi sinasadyang tinamaan si Jen sa tiyan. Ilang bikers ang dumating at inatake si Z, ngunit walang kahirap-hirap niya itong pinatumba. Ipinamalas ang kahanga-hanga niyang kasanayan bilang isang elite assassin. Ilang mga bikers at tauhan pa ni Finn ang dumating para tambangan si Z at Jen. Mabuti na lang na rescue si Sei sakay ng sasakyan at walang habas na pinaulanan ng bala ang mga kalaban. Lumabas na rin si Finn ng simbahan at tumulong sa bakbakan. Dahil dito isang umaatikabong aksyon ang naganap sa pagitan ni Finn at mga tauhan nito laban sa pinagsanib puwersa ni Z at Sei. Pinabuksan ni Finn sa kanyang tauhan ang van at nasiyahan ng ang droga ay nariyan pa rin. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay nagtanim pala si Sei ng bomba sa loob ng van kanina at hindi nagtagal ay pinasabog ito ni Sei. Dahil dito nag-init si Finn nang masaksihan na ang 300 milyong dolyar na halaga ng droga ay nasusunog sa harap mismo ng kanyang mga mata, na dahil dito nasira ang buo niyang plano mula sa umpisa. Dinala ni Sei at Z si Jen sa loob ng simbahan at pinusisyon ng ligtas ang kanilang mga sarili sa mga haligi ng simbahan. Hindi nagtagal ay dumagsa ang mga tauhan ni Finn para tambangan sila ngunit mahusay na naneutralize ng dalawa ang mga ito. Kalaunan si Finn at Sei ay nagtagpo sa isang brutal na labanan. Madaling nadaig ni Sei si Finn, ipinapamalas ang kanyang superior na lakas laban kay Finn. Sa kabilang panig ay nagtuos din si Z laban sa babaeng assassin ni Finn at hindi maipagkakailang may ibubuga din ang babaeng assassin na ito. Pumasok ang ilan pang tauhan ni Finn. Nabaril ng isa sa mga ito si Sei sa tiyan ngunit hindi siya nagpadaig at masikap na nakipagbuno sa kaaway hanggang sa tuluyan niyang itong mapabagsak. Nang marinig ang ingay ng kaguluhan, unti-unting bumabalik ang paningin ni Jen. Samantala patuloy pa ring nakikipaglaban si Z sa babaeng assassin. Nang makita ni Z na nasa matinding kalagayan si Sei, tumalon siya sa ibabaw ng mga upuan at nagpamalas ng kamanghamanghang kasanayan sa pakikipaglaban upang iligtas ang kaibigan. Nang tatapusin na niya si Finn, naglunsad muli ng pag-atake ang babae sa kanya at muling nagpatuloy ang kanilang intense na labanan. Sa kanyang nagniningas na determinasyon at walang humpay na galit, sa huli ay nagawang mapatay ni Z ang babaeng assassin. Habang pilit na tumatayo, bigla siyang binaril ni Finn sa likuran. Nakahanda nang tapusin ni Finn si Z pero inabala siya ni Z sa pamamagitan ng mga makulit na tanong na nagbigay ng oras kay Sei upang maipasa ang baril kay Z at pagkatapos, You deserve this death. ang putok ng baril ay nagresulta upang tuluyang ganap na bumalik ang paningin ni Jen. Tumitig siya kay Z at masayang ibinalita na nakakakita na siya. Sa huling eksena ng pelikula, sa wakas ay nagkasama na si Jen at kanyang ina. Tila may pumupuntirya sa kanila ng sniper, pero si Z lang pala ito na masayang nagmamasid mula sa malayo. Samantala, si Sei ay nasa ospital nang matuklasan niya ang teleponong nakatago sa kanyang pagkain. Sinagot niya ang tawag at si Z ang nasa kabilang linya. Tinanong niya si Z tungkol sa kanyang kalagayan at mga plano, na tinugon naman ni Z na nagpasya na siyang iwan ang kriminal niyang buhay. Inihayag ni Sei sa kanya na sa wakas na kumpleto na niya ang huling kasagutan sa kanyang crossword puzzle, at ito ay ang salitang, Reborn. Reborn. Yes.